nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil si General Torre, astig yan. At merong iniinom yan. Yan ang push-up. Walang pangalan. Kaya mo ba kaya wakan? Kaya mo? Ay, kaya! Ang lakas. Kaya! Ang lakas ni Coach. Coach, mag-apply ako. Turuan mo ako paano mag-push up ng one hand. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin. Napuna rin ho nitong si Coach Oli yung pagpupush up nitong si Nicolas Torre. Di ba sinabi natin, parang merong diferensya the way na mag-push up itong si Nicolas Torre. Dito sa video na to, tinuruhan na nitong si Coach Oli, itong si Nicolas Torre, ang tamang paraan ng pagpupush up. Pinakitaan pa nga ho nitong si Coach Oli. Itong si Nicolas Torre dito, nag-ano pa siya, nag-one hand push up pa ho siya. Yung mga trainer mo, Nicolas Torre, dyan sa gym na in-applyan mo na yan, o in-enrollan mo na yan, mga walang kwenta, kontakin mo yan si Coach Oli, magaling yan pagdating sa pagpapaganda ng katawan. Sa tingin ko, itong si Coach Oli ang magiging magkukondisyon dito kay Mayor Baste kung sakaling matuloy ang laban na yan. At dito rin sa video na to mga kababayan, meron hong gustong sumali sa usapan. Itong si Larry Gadon gustong umepal. Hoy Larry Gadon! Marami kang problema, dami naghihirap sa Pilipinas, re-referee ka pa. Anak ng toko, manahimik ka, Larry Gadon, ha? Manahimik ka na lang. Please lang, ha? Hindi ka kasali sa usapan. Referee, marami magre-referee. Marami tayong problema sa poverty, yun ang atupagin mo. Anak ng Petrang Garapata. At dito rin sa video na to, itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Update ho tayo sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Kayo na nga, di ho natin napansin doon sa uli nating video. 930,000 subscriber na ho pala tayo. 70,000 na lang ho, magwa 1 million na tayo, palakpakan. Ibang klase mga kasama natin dito sa PHRD. Maraming salamat ho sa patuloy na pagsuporta sa ating mga ginagawang video. No? Mabuhay ho kayo. Yung mga kababayan nating OFW, maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo sa iba't ibang dako ng daigdig. Ito nga ang sabi nitong si Nicolas Torre. Kaugnay dyan sa boxing match na yan. Kung tayo tatanungin, gusto nating makitang masapak nitong si Mayor Baste Duterte, itong si Nicolas Torre. Ito sabi niya, walang atrasan. Ano walang atrasan? Hindi pwede. Ano ka Diyos? Ano ka boss? Lahat, kung ano gusto mo mangyari, yun ang masusunod. Hindi pwede yung Brad. Walang atrasan. Torre starts boxing practice, says he'll be at Rizal Memorial Coliseum at 9 a.m. on July 27. Paano pagka hindi dumalo? Hindi nagpakita itong si Mayor Baste Duterte. Ibig sabihin, duwag ba siya? Ibig sabihin, panalo ka na ba? Yan ang sagutin mo. Yan ang tanong sa'yo ni Pambansang Dalaga. Kung ako sa'yo, sagutin mo yan. Baka kung gusto... Nako, pag yan ang babatok sa'yo, Nicolas Torre, sagutin mo. So pag hindi nagpakita itong si Mayor Baste Duterte, talo na siya kagad? Duwag na siya kagad? Panalo ka na kagad? Sagutin mo yan, Nicolas Torre, baka banatan ka nitong si Pambansang Dalaga. Yan ang tanong ni Pambansang Dalaga. Ito pa mga kababayan, yan si Larry ka doon, nag-volunteer ho siya. Nag-i-epal ka na naman. Mang Larry, nag-i-epal ka na naman eh. Ito si Mang Larry, Tampilan. I just hate the Aling fact matuloy ang... Teka lang, kalma. that the other group are busy trying to bring you down with fabrication. Kalma, Atty. Trix, kalma lang ho. Kalma. Nagulo yung setup natin biglang gulo-gulo na kagad Ito si Larry ka doon, mamaya na ho yan. Pag-usapan ho muna natin itong ni Coach Oli, kung tinuruan ho niya itong si Nicolas Torre kung paano ang tamang pagpupush up. Coach! Kasi medyo nananaba na ako. Parang trip ko mag-push up. Pero paano ba ang push up? Ganito ba? Tabanan natin. Kalahati lang yan. Pangtanga yan, tinutulak mo yung simento. Hindi ganyan ang push up. Ang tawag dyan, parang kang tanga na gusto mong pababain na simento. Yan ang ginagawa ni Torre. Ito ang tama. Quote, Buuin mo. Buuin mo. Hindi ba ito ang push up ng mga ibang Hindi yan. police? Hindi yan. push up ng tanga Dapat yan. buo. Dapat ganito. Yung didikit sa sa sahig. Yan. Push up. Yan ang push up. Walang pangalan. Oo. Kaya mo ba kaya wakan? Kaya mo?
Ay, kaya! Ang lakas. Kaya! Ang lakas ni Coach. Coach, mag-apply ako. Turuan mo ako paano mag-push up ng one hand. Tuhan nga, hirap na hirap tayo. Hindi, ano talaga yung si Coach Oli, magaling ho talaga siya sa pagpapaganda ng katawan. Nakita ko yung mga lumang video niyan, panoorin nyo ho. Ano siya, parang fitness trainer ho yung si Coach Oli. Hindi ko alam yung tamang description sa ginagawa niya dati, no? Pero para siyang nagmo-motivate siya para makapagpaganda ng katawan. Maganda yung mga ano niya, yung mga video nitong si Coach nung ay subscribe po kayo dito kay Coach Oli, no? Isa ho sa mga banateros, sinusubaybayan ho natin mga video. Oo. So, hindi pwedeng ganun. Hindi pwede. Hindi yan push up. Ganon. Ayan. Yan. Ang tawag doon sa ganong klase push-up, tulak sa hig. Si Tori lang nakakagawa nun. Tinutulak niya siya. Yan. Hindi push up yun eh. Hindi. Hap lang. Saludo ha. Lakas nitong si Coach Oli. Coach, ayang boy, ikaw na lang sumalang. Hindi, lakas ni Coach. Grabe, isang kamay. Bilib tayo nung nag-isang kamay siya eh. Bihira ko yun. Sige, subukan nyo ho. Sobrang hirap nun. Yung isang kamay nga, di ba? Yung dalawang kamay nga, maka-12 ka lang, maka-15 ka lang, parang nangangawit ka na eh. Pero ito, isang kamay, tapos dalawang, nakadalawang ulit ho siya. Ibig sabihin, talagang mapuwersa yung si Coach Oli, malaki. Hap yun na ginawa yung kanina nakita ko. Hap yun. Yun ang push up na ginawa. Oh, yung kagaya nung gumawa, nagsasalita ata dyan si Master Judea, no? Yung gumawa kasi hap-hap ang utak, ito. Ito si hindi naig pa si Manny Pacquiao, anak ng toka, ibang klase ho itong mga mainstream media na to. Todo sila sa ang tawag dito, cover diyan sa training nitong si Nicolas Torre. Ito, Kondisyon na. kondisyon ha. Isang round, hingal na hingal ha. Kondisyon na. Yung video na yan, galing naman kay Boss Jojo de Guzman yan. Mag-subscribe din mo kayo sa subscribe po natin lahat ng gumagawa ng video, no? Especially yung mga DDS, vlogger, supportahan ho natin lahat, no? Pagka, punta nyo, yan si Jojo de Guzman, may itong si Coach Oli, yung si Jay Guevara, si Master Judea, supportahan ho natin lahat ng, yung third floor studio, yung mga malulupit na iniidolo natin dyan. Medyo ho sila ngayon, parang dumalang ho upload nila eh. Dati kasi balagbag yung upload ng mga yan, talagang tuloy-tuloy eh. Namimiss nga natin yung mga upload nila eh. Lilipat na ho tayo dito kay Eps. Panoorin pa ba natin to? Ito yung ito yung mga picture nitong si Nicolas Torre, training siya diyan. Grabe oh. Ibang klase naman yan, talagang kitang-kita sa mata yung yung pagod. Brad, pahinga ka na. Si Manny nga, papahinga na eh. Yun, may training yun. Lagi tumatakbo yun. Grabe naman yan. Depth si Roll, si Ipo, no? Yun. Grabe naman yan, Yan talaga daw ang sports nitong si Nicolas Torre. Mahilig daw talaga siya sa boxing, no? Kaya yan yung niya. Kaya yung comfort sport niya, doon niya hinamon itong si Mayor Baste Duterte. Ayaw niya yung ordinaryong baragan lamang na mukha. Gusto niya, kung maglalaban tayo, dapat doon sa comfort sport ko kung tawagin. No? Ito yung umiepal sa eksena. Larga doon. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste, ay nagbo-volunteer ako na maging referee. Hindi pwede bobo doon. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yun. Paano pagka below the belt yang si Torre, di kung ikaw referee, bias ka na kagad. Di pwede di pwede yung sabaw-sabaw ang utak sa pagiging referee. Kung meron magre-referee dyan, dapat yung galing Amerika. Yung talagang referee ng boxing. Hindi pwede yung mga abogadong na disbar. Galit sa atin to. Hindi pwede yung sabaw-sabaw ang utak. Di pwede yung tipong napakarami pang obligasyon sa pamahalaan kung ano-ano pinagdidiskitahan. Hoy, presidential advisor and poverty alleviation. Yun ang trabahuin mo. Marami kang problema, especially ngayon. Ang daming naghihirap dahil dyan sa dyan sa baha na yan. Tigil-tigilan mo kami, larga doon ha.
Pumapapil ka na naman porque walang gusto makipaglaro sa'yo, sasali ka dito. Problema sa'yo eh. Oh. Iiyakin ka kasi, Brad. Kaya alam mo bakit walang gusto makipaglaro sa'yo? Kasi trapo ka. Kasi mga DDS, basang-basa ka na namin. Wala kang kwentang tao. Galit na si Larry G. Because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. At merong iniinom yan Ano? na energy drink. Coffee. Ito, binigyan nga niya ako eh. Itong coffee na ito, ay talagang energy drink ito. At Wow. kapag ka nakainom ka Anong flavor niyan? Pulburon? Anong flavor? Pulburon flavor? Coffee pulburon. nito ay talagang astig. Astig na astig. At Ito astig. talagang malakas na malakas ang katawan mo. Kaya Wow. ako ay nagwo-worry dyan kay General Torre. Baka ma-carried away siya. At masobrahan ang pagsusuntok niya kay Baste. At ayoko naman na magkaroon ng serious injury dyan. Dahil na ito naman ay isang sports game lamang. At maganda nga ang layunin ni General Torre. Ano to ko? Grabe ka naman, Brad. Si Mayor Baste, hindi naman siya laki. Kumbaga, ang laban na to, parehas tayong may espada. Parehas tayong may kamao. Parehas tayong Huwag naman sabihin na panalo ka agad dyan si General Torre. Nakita mo naman yung mga training niya. 1 round pa lang, hingal na yung mama, di ba? Or astig na ito ay gawing charity fight. Kaya ako ay willing ako mag-volunteer na referee upang mabilis kumaawat sakali mang magkaroon na ng talagang sakitan. Kaya ako ay mag-volunteer. Referee Larry Gadon. Di pwede, Brad. Di pwedeng 80-80 doon. Pagka 80-80 ka, di ka pwedeng maging yun ang pinakamasakit. Yung 50-50, di ba, sa hospital. Naku, yari tayo dyan, 50-50 na siya. Kaya ganyan mga doktor, titignan nila resulta ng laboratorio. Naku, 50-50 na ho ito. Di ba, gaganon sila. Kakamot, iiyakan na dyan, no? Pero itong si Larry G, ito ho, pagka nag-50-50 kayo, may pag-asa pa kayo. Pero pagka nag-80-80 kayo, wala na. Ika nga, finish na kayo. Yan si Larry G, 80-80 na ho yan. 80-80, ika nga, gumaganyan pa yan. 80-80, gumaganon pa ho yan. Oh, hindi ka pwedeng maging Brad, hindi ka pwedeng maging tag dito. Hindi ka pwedeng referee, ha? Huwag ka matakot. Ito nga ang magiging trainer, conditioner na itong si conditioning coach ni Mayor Baste, itong si Coach Holly. Nakita mo naman, Brad. Ikaw nga, baka isang push-up nga lang, di mo maan yung chan mo, malaki pa sa'yo. Baka magalit na din si Larry G sa atin. Sabihin niya, sumusobro ka naman, PH. Eto, punta na po tayo kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Buti pa dito, kung pagka si Torre pinakinggan natin, wala tayong puro 80-80 yun eh. Worse pa sa 50-50 yun. Pagka yung si Torre, ay yung si, pangalan nito, yung si Larry Gadon, wala. Law tayong Attorney asahan po, niya. kung Dito nga tayo. ang lamig ng gabi. So, ituloy natin ang diskusyon tungkol dun sa impeachment ni VP Inday. Ang feeling Yan. ko kasi is maraming hindi naka-appreciate dun sa mga pangyayari. So, i-explain natin from the start. Ready na ba kayo? Isisimplihan lang po natin yung mga issues na nandito. So, si Vice Presidente Inday Sara ay in-impeach ng Kongreso. Pumunta siya sa Korte Suprema at nagsumite ng petition for certiorari at prohibition with prayer for temporary restraining order at preliminary injunction. Sa kanyang petition, sinasabi niya na yung ika-4 na impeachment complaint ay was issued with grave abuse of discretion. Yung articles of impeachment na binase doon sa ika-4 na impeachment complaint ay issued with grave abuse of discretion. Kasi ito ang nagsilbing basihan ng buong kaso at labag doon sa 1-year bar rule.
hinihingi niya yung pag-issue ng writ of prohibition din sa Senado upang mapigilan ito sa pag-aksyon ng articles of impeachment. Ayon sa petition, sinasabi niya na yung House of Representatives sa pamamagitan ng pag-uutos ng Secretary General, ini-freeze yung tatlong naunang petisyon na isinumbiti noong Disyembre at Enero. At dahil dito, yung pag-freeze na yun yung grave abuse of discretion. Dahil ginawa nila yon para ma-circumvent yung rule na 1 year, 1 proceeding lang sa impeachment. Ang sagot naman ng House of Representatives, dapat daw ibasura yung petisyon ni VP Inday dahil ang impeachment proceedings ay political exercise at hindi ito pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema dahil political question ito. Ano ang political question? May inilalaan na particular na domains o mga gawain ang ating saligang batas sa bawat sangay ng gobyerno. At kapag eksklusibo doon sa isang sangay, hindi ito pwedeng questionin ng Korte Suprema. Ang sinasabi naman ni VP Inday is, hindi pasok sa political question doctrine yung ginawa ng House. Instead, it is with grave abuse of discretion, kaya pwede o may jurisdiction ang Korte Suprema. Sabi ng House, hindi pwedeng imbestigahan ang aming internal rules. Yan po ang political question dyan. Ang sinasabi naman ni VP Inday is, maaari ang paggamit ng doktrina ng grave abuse of discretion kapag may paglalabag sa karapatan, sa batas, o sa saligang batas. Bilang matapos magsumite ng sagot o komento ang House of Representatives, inutusan naman ng Korte Suprema ang HOR at ang Secretary General dito na magbigay ng impormasyon sa isang listahan ng mga tanong. Nakipag-ugnayan ng House ngunit tumanggi na sumagot sa tatlong tanong at tumanggi na mag-expound dun sa isa. Ang mga katanungan na yon, letter F, tungkol sa articles of impeachment na pinadala sa Senado, aling opisina o komite ang naghanda ng draft ng articles of impeachment at kailan ito natapos. Sa susunod naman, tinatanong din ng hukuman tungkol sa articles of impeachment, kailan ito ipinamahagi sa mga miyembro ng House of Representatives at kung ito ay naipamahagi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives. Simple lang yung tanong, no? Pero mabibigat itong mga to. Pangatlo, dun sa letter H, tungkol sa articles of impeachment na pinadala sa Senado, kailan ito ipinamahagi sa mga miyembro ng House at kung ito ay sinamahan ng ebidensya para sa bawat artikulo ng bintang o kung mayroong ding committee report na ginamit yung mga miyembro para makapagdesisyon kung mag-i-endorso sila o hindi. Tungkol naman sa articles of impeachment, finally, dun sa letter J, sinagot naman nila ito. Pero ang sinasabi nila ay, dun sa letter J kasi, kung bawat miyembro ng House daw ay nagkaroon ng sapat na oras upang basahin ang mga paratang at yung mga ebidensyang kaakibat nito bago mabigay ng pagsasang-ayon. Sabi ng House, binigyang diin ng mga respondents ang investigasyon na ito, yung mga nangangailangan ng subjective assessments. Kasi yung katanungan, di ba, nagkaroon ba ng sapat na oras para basahin? Sabi ng House, ay yung sagot dyan, masyadong subjective kasi nasa sa individual daw ng mga kongresista. Iba-iba yan at isa sa alang-alang yan sa sitwasyon ng bawat individual. Hindi daw ito factual matter na maaaring patunayan ng isang tao lamang. So, dapat daw lahat yung mga yon tatanungin. Ngunit, nagpadala naman daw sila ng kopya ng verification na nagsasabi doon
na sila ay sumusumpa na nabasa nila at naintindihan nila yung nakasaad sa reklamo o sa articles of impeachment at nag-attest sila na ito ay totoo sa makakayanan ng kanilang kaalaman. So, ano yung pinaka issue dito? Hindi lang po ito hindi lang po ito kung may grave abuse of discretion o wala, kung political question ito o wala. May isa pang provision doon na sinagot naman ng House at medyo nagulat ako. Pero totoo, ang sinasabi ni tinanong kasi ng hukuman, ilang araw, kailan final yung unang tatlong articles of impeachment, yung unang tatlong reklamo at ilan ng session days na lumampas. Ang sabi ng House, doon sa una, yun ang Disyembre pa, lang daw, 10, take note, 10 session days lang daw. At yung iba, 5 session days at yung isa parang ilang session days lang. Sabi nila, bakit, pero tinignan ko, bakit sasabihin nila 10 session days lang yun? Yung pala, maaaring ang isang session day ay 4 o 5 o higit pa ng mga calendar days. Sabi ng, tinignan ko yung rules at mukhang totoo kahit nung 1935 Constitution, minsan, ang isang session day ay lumalampas sa ilang oras. So let's say, ang session ay nag-umpisa ng alas 4 ng hapon. Pero lampas alas 12 na, hindi pa sila tapos, fini-freeze nila yung relo. Nang sa gayon, nagmumukhang same day pa rin yung diskusyon. Dito, ang nasabi ng House, nagsuspindi sila ng session. At pag sinususpindi yung session, hindi pa tapos yung session day na yon. So kung kunwari, the next day, sasabihin lang ng speaker o ng presiding officer, babang niya yung gavel niya at sasabihin niya, session is resumed. Ibig sabihin, isa lang yung session day kahit 5 calendar days na ang nakaraan. So, ang haba-haba ng ilang mga session days noong Disyembre hanggang Pebrero, kung saan finally nag-decide sila dun sa ika-4 na impeachment complaint. Bakit natin tinatalakay ito ngayon? Ang daming ibang nangyayari. May mga pa-boxing-boxing pa tayo naririnig dyan. Yan. Well, kasi parang feeling ko, hindi talaga na-appreciate ito. Maganda ang kaso na hinain ng ating Vice Presidente. Kaya hindi tayo magugulat na ang Korte Suprema ay nag-require ng komento at nag-require na sumagot sa ilang katanungan ang Kamara de Representantes. So, para sa akin, it's very important na pagtuunan natin ito ng pansin kasi sa totoo lang, maaari na kahit sa Supreme Court ay ma-resolba ito. Kung sakasakali mag-issue ang Korte Suprema na may finding sila na may grave abuse of discretion dito, hindi na matutuloy ang impeachment complaint. Nako, yare. Oh, yun na nga ba sinasabi natin? So, katakataka din kung ano yung mga katanungan na hindi sinagot. O halimbawa, anong opisina o komite ang nag-prepare ng impeachment articles? Bakit ayaw nilang sagutin ito? Tinatanong lang naman pwede naman nilang sabihin na yung staff, dineputize namin, sinabi namin dun sa mga staff, o i-draft nyo na base dun sa final ng House mismo na impeachment complaint. Iko-convert lang naman yung impeachment complaint into the articles of impeachment as far as the 4th impeachment complaint is concerned. So, dun sa tinatanong din sa letter G, kung na-circulate yung articles of impeachment sa mga miyembro ng Kamara de Representantes, lahat ba sila nakakita? In other words, tinatanong ng court, nabasa niyo ba talaga? Inikot ba yan sa inyo? Ganong karaming oras ang nilaan sa inyo? Mayroon bang ebidensya yan? Nakakabit ba yung ebidensya niyan? Ganong katagal ang pag-aaral ninyo, pagsisiyasat ninyo ng mga ito bago kayo gumawa ng desisyon. So, ayaw sagutin yan ng Kongreso.
Ano ba naman kahit sabihin nila, 2 oras. Nakita ko naman, maliwanag naman. Base dun sa 2 oras na yun, kitang-kita naman may kasalanan tong si Inday. Pwede naman nilang sabihin ng ganon, pero hindi nila sinasabi yon. Kasi siguro kinakabahan sila, nalilitaw na mayroon ng grave abuse of discretion kung ang haba-haba ng mga ang dami-daming nirereklamo, pero wala naman palang ebidensya at wala naman pagkakataon na i-discuss o makita kung ano nga ang assertions na sinasabi nilang totoo. So, sabi ni BBS, di sasagutin si Chua yung 19 million at 61 million na illegal na building niya. Di nga niya masagot ng maayos eh. I'm pretty sure na mayroon naman silang mga kasagutan dito. Kaya lang, yun nga, ang feeling ko talagang magkakaroon ng ng may issue talaga dahil hindi nila masyadong malawak yung sagot nila dun sa umpisa, dun sa kanilang komento. Ang sagot nila, ay, dapat nga i-dismiss yung petition ni VP Inday kasi hindi pwede na panghimasukan ng Korte Suprema yung internal rules namin. That's where they are wrong. Kasi sinasabi ng saligang batas at ng jurisprudence, ni sinasabi ng Korte Suprema is that pwede. Kasi nga, nung nagbago ang ating saligang batas, 1987, sa totoo lang, sinabi ng Korte Suprema, wala ng political question doctrine except when it pertains solely to the exclusive jurisdictions of each of the branches of government. Sabi ni Ma'am Maylene, may sagot pero may sabit. Sabi ni Rodel, excited ng taong bayan sa impeachment ni Sara. Kaya, kayo lang naman ang nagsasabi niyan eh. So, huwag niyo po kaming idamay dun sa sinasabi ninyong taong bayan. Huwag kang magkiklaim ng taong bayan kung wala kang basihan. Ikaw naman, no? As if naman di namin makikita yan. You don't speak for me. You don't speak for everyone who's on this live. Pahiya ka tuloy. Problema sa inyo, shadow ko yung pati kami, pinagdadaan sa mga... Ang daming ibang ganap. Kung wala na pong mga katanungan, hi kay Ma'am Johanna. Sabi ni Louie, dapat tuloy ang boxing. So, dapat ituloy ang boxing. Because ibig sabihin nun, magpapadrug test ang Pangulo. Hair follicle drug test. Tuloy ang boxing. At para makita natin paano gulpiin itong si Mayor Baste, itong si Nicolas Torre. Yun naman sabi ni Ma'am Johanna, yung sinasabi ni VP na mas mahalaga yung case ni PRD rather than yung impeachment niya, nakaka-touch. Totoo din naman, napaka-selfless, di ba? Kanina si Valeriano nagpa-interview na naman sa bilyonaryo, wala daw nag-utos sa privilege speech niya against VP. Naku, kaaga-aga may mga privilege speech pa laban kay VP Inday. Ay nako. Sabi ni Uncle Pabs, taong bayan. Ba't ikaw lang ba ang taong bayan? Baka taong bayad ka na ng calls ni Tamba. Uy, grabe. Hi kay Cha. Buenas noches kay Strikers. Taong bayan ka dyan. Sabi ni Ma'am Tina, what are the consequences if magmatigas ang HOR sa SENG? Actually, hindi siya exactly hindi sinagot. Ang sinasabi nila is, Supreme Court, wala kayong jurisdiction doon sa mga matters na yon. Kasi ayon sa saligang batas, political question yan. In other words, mayroon sa separation of powers na nakasaad dyan kung ano ang pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema at ano ang hindi.
In other words, dinidepensahan nila yung sarili nila. Alam nila na pag sinagot nila yon tapos na yung boxing eh. So, what they're saying is, ay hindi na kami required sumagot dyan dahil may separation of powers. Yun pala yun. Sabi ni Rudy, excited na ang taong bayan na ma-dismiss sa court ang impeachment ni VP Sara. Good luck sa mga Crocs Duterte pa rin. Hi, Ma'am B. Di po kayo late, kakaumpisa lang eh. Okay, paulit-ulit itong katanungan na to. Sasagutin namin ngayon pero request ko na lang dun sa iba, pakisagot na lang pag binwing up uli. Hindi po natuloy ang pag-file ng impeachment complaint laban kay BBM kasi nung dinala ni former Congressman Cardema kay SecGen, hindi po ito tinanggap. So wala pong impeachment complaint na na-file. So huwag niyo po akong kulitin kung ano na nangyari kasi wala pong naka-file. Can the Supreme Court insist on the procedure of how the House did in... Wait, you seem to think that the Supreme Court is a party. It's not. It's the judge. It's the court. They don't need to insist. When they issue an order, that's it. That's it. Bakit sasabihin yung mag-i-insist? Hindi. Yung parang... Kasi pag sinabi mong mag-i-insist, ibig sabihin nagre-resist sila dun sa sinasabi ng isa. But the House, VP Inday, and the Senate, they are only parties to the case. The ultimate authority is the court. So the court will not have to insist. The court, what the court says, that's it. Kasi yan yung that's the hierarchy of power. In the same way, na pag pumupunta yung House sa impeachment proceedings, the Senate is the court. The House will have to beg the Senate court, or it has to beg in front of the Supreme Court. In fact, that's why lawyers use the term prayer, with prayer for temporary restraining order, because the supreme authority there is the court. Sabi ni Pumpkin Spice, karamihan sa mga congressman walang alam sa batas. I think it holds true anywhere naman. Nakakairita lang because the people who make our laws, they can rely naman on the advice of lawyers. Unfortunately, minsan sila yung insistent. Sabi ni Flor, HOR has the sole authority to initiate impeachment. Pero hindi HOR, may sole authority sa process. May nakita ang SC pa sa paglabag ng process. Ganito yon. They can set their own rules. Pero just because they set their own rules doesn't mean pwede nilang ilabag yung sarili nilang rules. So kung may paglalabag sa saligang batas, sa rules o sa karapatan ni VP Inday, or the petitioner, then mag-a-apply po yung rule na pwedeng panghimasukan niya ng Korte Suprema at i-reverse yung decision. So that's what, when you say grave abuse of discretion, ang hinihiling mo sa hukuman is ipawalang bisa yung decision that was made with grave abuse of discretion. Sabi ni Ma'am Nene, ang laki siguro tawa ni Lisa ang natabunan ng kanyang issue kung matuloy ang boxing. Ma'am, I don't think that any strategy will make people forget something that big. May namatay eh. Diba? And hindi pa po tapos yung kaso. So that will eventually and ultimately become... Sa ayaw sa gusto nitong si Lisa, mapag-uusapan at mapag-uusapan yan. Matutulog siya sandali, lalabas na naman maya-maya. Ganyan lang ho yan mga kababayan. Huwag ko kayong mag-worry. Yeah. At case.
it is already a case for investigation. Hi kay Jonathan. Hi kay Joey Fox Tuya. Antonio says, yan ang problema sa kanila. Lagi na lang nilang sinasabi na taong bayan ang gusto sa impeachment ni VP Sara. Tandaan natin, mahigit 200 na congressman na pumirma kapalit ang pera, tapos ang mga alipores nilang mga bayaran, tapos sabihin nilang taong bayan ng mga walang hiya. Sabi, if so, then there is a high probability. Mga kababayan, kung gusto nyo mas maintindihan niya ang pinapaliwanag na yan, itong si Atty. Trixie Cruz Angeles, suportahan din ho natin siya, no? Punta lang ho kayo dyan sa Luminous by Atty. Trixie Cruz Angeles YT. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Grabe, 70,000 subscriber na lang, mag-1 million na ho tayo. Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay. Maraming salamat po.